Hello Virgo, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang mga messages and energies surrounding you in the next 6 months, no? From the time na mapanood ninyo yung reading na to. So, tignan natin kung anong paparating sa'yo. So, we have Epiphany, and cycles repeat until the lesson is learned. Ayan. So, this is a beautiful reminder sa inyo, 'di ba? Na merong mga sitwasyon sa buhay natin na kunyari mga challenging situations na paulit-ulit na bumabalik, no? Paulit-ulit na bumabalik. Kasi hangga't hindi natin natututunan yung lesson, no, na dapat nating matutunan from that challenge, babalik at babalik yan. Hindi yan titigil hangga't hindi natin nalalaman kung ano yung lesson na dapat nating matutunan from that. No? Kaya pupuwedeng merong gano'ng sitwasyon kayo. Maaari 'no, na in the next 6 months, meron kayong mapapansin na, "Teka lang, ito na naman, nangyari na 'to sa akin before." 'Di ba? Tapos ito na naman, and it's because hindi mo pa rin hanggang ngayon, hindi mo pa rin naa-address ng sitwasyon na 'yan at hindi mo pa rin natututunan kung ano ang dapat mong matutunan from that. So, siguro kasi in the past, nung ma-encounter mo ang challenging situation na 'yan, maybe hindi mo lang pinansin, 'di ba? Maaaring hindi mo lang pinansin, wala kang hindi mo ginawan ng paraan or as in dedma ka lang. Hinayaan mo na lang na lumipas ang mga araw hanggang sa nag-fade away na lang ang problema na yon, and maybe in the next 6 months, 'di ba, pupuwedeng muli makita mo na naman 'yan sa buhay mo. So, we have zoom in. The answer is there if you look closer. Ayan. So, huwag ka nang tumingin sa malayo. 'Di ba? Look closer. Look into your situation. Hindi mo kailangang, 'di ba, layuan ang inyong tingin, layuan ang inyong isipan kasi maaari na yung sitwasyon ay nandiyan lang, yung solusyon ay nandiyan lang, hindi mo lang tinitignan or hindi mo lang nakikita, na overlook mo siya kasi iba yung pinagfo-fokusan mo. Okay? So what else? We have serendipity, fated encounter. So this is really beautiful. Maaari no na meron kang mai-encounter, makikilala dito na tao na um, someone na makakatulong sa'yo, someone na maaaring magbubukas ng bagong pinto sa'yo para magkaroon ka ng pagkakataon na siguro umalago sa buhay, magkaroon ka ng opportunity para sa isang magandang trabaho, isang magandang career path, no? Yung mga ganon, someone na makakapag pasaya sa'yo, yung mga ganon, no? And this is divine timing for you to meet that person, no? So, pwedeng ganun ang sitwasyon dyan. So, we also have nurture, water your garden, Virgo. Maaari kasi napagod ka na, lagi kang pagod, stressed out, pero kasi si Virgo, workaholic kayo, 'di ba? Napakasipag ninyong magtrabaho, napakasipag ninyo, basta may task at hand kayo, hindi ninyo tinitigilan, 'di ba? Hindi mo hinihintuan hangga't hindi mo natatapos 'yan, 'di ba? Kahit mag-overtime ka, kahit without pay pa 'yan, 'di ba? Sa trabaho talagang gusto mong tapusin 'yan, ano. And isa pa sa nakakapagpapagod din sa inyo is because when you are doing something, you are doing it to perfection, 'di ba? Talagang pinagsisikapan mong almost maging perfect, 'di ba? Yung trabahong 'yan. Kaya maaaring gano'n ang isa 'yan sa dahilan din kung bakit kayo na nai-stress pa lalo. Kasi talagang sinisikap mo, ekstrang mabusisi ka, sinisikap mo talaga na maging perfect yung tinatrabaho mo. So, this is a reminder din para sa'yo na hindi dapat puro trabaho. Okay? Do not make your job your life. Kasi yung trabaho mo, parte lang yan ng buhay mo. 'Di ba? Yung trabaho mo, hindi yan yung entire na buhay mo.
'di ba? Meron pang ibang parte ng buhay mo na nangangailangan din ng oras, panahon at atensyon kasama ng iyong trabaho, 'di ba? Dapat may panahon tayo sa lahat. May panahon tayo sa trabaho, may panahon tayo sa pagsa-self-care, may panahon tayo sa pag-unwind, may panahon tayo sa pamilya, may panahon tayo dapat sa bawat area ng buhay natin. Okay? Para na maging balanse ang lahat. Alright? So, ito, water your garden kasi alam mo, maaring matagal ka ng panahon na pagod, hindi ka nakakapagpahinga. Maaring matagal ng panahon na, kumbaga, burnout ka na, nararamdaman burnout ka na, energy drain ka na, pero maaring tinutuloy mo pa rin ang mga ginagawa mo. Diba? And without taking a rest, without relaxation. So, panahon na. Okay? Panahon na para alagaan mo din ang inyong sarili. Okay? Self-care is a must. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video. Gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, what else? A hidden truth will soon be revealed. Be open to it. Okay? So, baka merong katotohanan dito na madidiscover ka. Minsan 'di ba yung katotohanan nakakawindang, nakaka-overwhelm. Kaya dapat na maging ready ka for anything. Okay? Maging ready ka for surprises, maging ready ka for anything na pwedeng mangyari or pwedeng dumating sa buhay mo. Maging open ka lang, maging bukas ka lang para sa mga bagay, sa mga ito. Okay? So the hidden truth will soon be revealed. Matagal nang nakatago ito sa iyo. Matagal nang tinago ito sa iyo ng katotohanan, and you will know. No? Sa ngayon, you will find out in the next 6 months. So we have a mystical connection will bring you unexpected allies. Ayan. So, maaari, na yung serendipity na to, ito na yon. Diba? Magkakaroon kayo ng mga, makakakilala kayo, makaka-encounter kayo ng mga tao na magiging allies mo, magiging kakampi mo, magiging karamay mo, yung mga ganon, no? So, good luck sa'yo. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. You will be meeting people that are going to be supportive of you. Yung ganon. So, baka mga ano mo to, yung parang soulmate mo. Diba? You will be meeting people, no? Included in your soul tribe na laging nandiyan dyan para suportahan ka, tulungan ka, gabayan ka, yung mga ganon. So, what else? We have foresight. Pay attention to things that are important to ensure wealth. Be farsighted and alert. Ayan. So, dapat na magkaroon ka ng foresight, para, tawag dito, para na meron kang at least idea, diba, kung ano yung gusto mo, no? Parang meron kang inspiration, 'di ba, na kung anong gusto mong magkaroon at a certain period of time, 'di ba? Yung meron kang pinaghuhugutan ng lakas or motivation, 'di ba? Yung gano'n. So what else? We have investments. Investments made will have positive results that will bring prosperity. So invest wisely. Okay? Baka ang iba sa inyo rito baka nakapag-invest na kayo, baka meron na kayong investment na ginawa at a certain period of time in the past, at yung mga investment na ginawa mo, na pinasok mo nung mga nakaraan, yun pala ang magdadala sa'yo or maaaring magdala sa'yo ng kasaganaan, ng kaperahan, And for those of you na wala pa, yung naghahanap pa lang siguro kayo ng kung saan kayo makakapag-invest, nag-iisip pa lang kayo, you are only considering pa lang sa ngayon na mag-invest kayo. So, paalala lang sa'yo, invest wisely. Make sure na yung pipiliin mo, i-confirm mo, i-verify mo na yan talaga ay legit, na yan ay talagang registered, no? Talaga yan ay totoo. Okay? Kasi alam mo na
Dami ng manloloko sa ngayon, 'di ba? So sayang ng pera ninyo, 'di ba? Sayang ng energy, ng effort ninyo na ilalagay diyan kung 'yan naman ay budo lang, hindi ba? Kaya kailangan maging ano kayo, maging wais, 'di ba? So what else? So we have surrender to divine timing. Sometimes divine timing may differ from your ego's timing. If a goal isn't manifesting enough, fast enough, according to your ego, be patient and trust the universal flow. Kasi nga, 'di ba? Lahat naman ng nangyayari sa buhay natin nangyayari according to the divine order and timing, hindi ba? Kaya sometimes may mga nangyayari sa buhay mo na, alam mo yun, mabagal, no? O puwedeng yung mga pinagdadasal mo, maaring matagal ka nang nagdadasal, matagal mo nang hinihingi yun sa universe, pero hindi pa binibigay sa'yo, hindi pa nangyayari. And it's because, hindi pa tama sa panahon. Hindi ka pa handa maaring hindi ka pa handa para doon sa kung ano ang hinihingi mo. Kaya hindi pa binibigay ng universe. Maybe hindi pa naaantala pa ang pagbigay sa'yo nun na pinagdadasal mo because the universe is still, making you ready for it. Maaaring marami ka pang dapat matutunan para mapaghandaan mo yon or marami ka pang dapat gawin para mapaghandaan mo yon, no, na pagdating nun. Or maybe wala ka pang konkretong plano, 'di ba? Kapag nangyari, kapag binigay na sa'yo kung anong dinadasal mo, sigurado ka na ba? May concrete plan ka na ba kung anong gagawin mo doon? How you are going to manage, 'di ba? Kung ano man yung hinihingi mo, 'di ba? Maaasikaso mo na ba siya anytime soon na dumating ito, 'di ba? Mapagtutuunan mo na ba siya ng pansin? 'Di ba, maaalagaan mo ba 'yon? So, 'yun, kaya maraming dahilan 'no, kung bakit hindi pa binibigay sa'yo ng divine universe kung ano man ang hinihingi mo. So, dahil diyan ano, kailangan natin na magpasensya. We need to be patient and, mas magandang, sumunod ka na lang sa agos ng buhay. Surrender to the divine timing. 'Di ba? Kasi kapag tama na ang lahat sa panahon, kapag when the time is right, it just happens, 'di ba? Kaya for now, matuto munang mag-antay, matuto munang magpasensya. Okay? Kasi dadating at dadating 'yan, mangyayari at mangyayari 'yan kapag tama na sa panahon. Okay? So we have the Eight of Pentacles. 'Di ba ang sipag mo talaga, Virgo, kaya nga sobra kang napapagod, kailangan mo na alagaan ang inyong sarili, palakasin ang inyong katawan kasi ganyan ka, oh, perfectionist ka. Tingnan mo yung ginawa niyang pentacles, pare-parehas, hindi ba? Very similar and identical. Kasi ganun ka magtrabaho. Very, very mabusisi at saka to perfection, 'di ba? So, maaari, no, na ang iba sa inyo sa ngayon, feeling ko maybe you are continuing your education. Maaaring patuloy ka na nag-aaral, patuloy ka na siguro nag-a-attend ka pa ng mga trainings, ng mga seminars, siguro, no, para na, maano ka, um, para na maging mas magaling ka pa, no, sa kung ano man ang talento mo. Pupuwede rin ang iba sa inyo dito, you are preparing for a career change, 'di ba? Baka gusto mo ng ibang karera, kaya siguro nag-aaral ka, 'di ba? Nagte-training ka, baka ibang path naman ang gusto mo. So we have the Four of Pentacles. So maybe there are some money coming in, Virgo, kaya paalala ito sa inyo na dapat marunong ka on how to take control or take charge of your money. Okay? Yung bang alam mong balansehin yung expenses versus savings and kung ano pang saan mo pa dapat na ilagay yung pera. Kasi feeling ko dito merong paparating. There are some money coming in. So kaya dapat na marunong ka talaga na i-manage ang pera mo. 'Di ba?
So, take charge of your money, alagaan mo ang inyong pera, at dapat na matuto ka, no, na pairalin ang inyong financial discipline. So, we have Five of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo, maaring ito yung pinagdadaanan recently. Maaring may mga financial hardship, may mga financial constraints, meron mga financial challenges, no? So, po pwedeng ang iba sa inyo, ganito na ang nangyayari sa ngayon. Pwedeng ganon. At huwag kang mag-alala. No? Kasi in the next 6 months, from the time na mapanood mo to, no, maaaring yan ay masolve mo na rin. Kasi meron kang paparating na pera. It feels like to me, no, with the Four of Pentacles, kaya nga, nire-remind ka na dapat matuto kang disiplinahin ang sarili mo pagdating sa paghahawak ng pera at matutong mag-budget, yung ganon. Because there are some money coming your way. Maaring galing yan sa trabaho. Baka in the next 6 months, baka ma-promote ka, magkaroon ka ng extrang bonus, baka makatanggap ka, no, ng ng extrang bonus for the job well done, or po pwedeng magkaroon ka ng um, extrang biyaya. There could be an unexpected income, no, na paparating. Kaya kailangan mong ma-manage ng maayos 'yan, matutunan mong ayusin, no, yung paggagastos ninyo. And this will be solved. No, ano man ang problema mo diyan sa pera, ano man ang pinagdadaanan mo na medyo hardship, no, financial hardships, yan ay masosolve. Yan ay maaayos, masosolusyonan mo. Okay? Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.